Okay, kumuha na kayo ng machichicha nyo kasi mahaba itong video na to. Sa sobrang dami ng i-haul ko, hindi ko siya mabuhat lahat para lang makagawa ng thumbnail. Pero I wanted to do this kasi I asked you guys sa Facebook kung gusto niyo pa bang i-haul ko yung mga products na na-receive ko this month, which will be uploaded next month. So, kayo ang masusunod ko ano yung gusto nyong unahin ko, kung ano yung gusto nyong i-review ko. So, nakadepende sa inyo kung ano yung mga videos na gagawin ko for next month. Or maybe early next week. Based sa comments ko, ano yung pinakamaraming requested, yun yung talagang pagtutuunan ko ng pansin. At saka yun talagang gagawin ko ng video. Kasi, ang daming-daming products, hindi ko alam kung ano yung unahin ko. Hindi ko alam kung ano talaga yung interesado kayo. Or karamihan dito na subukan ko na. So, medyo merong konting review na rin siya. So, parang hindi naman masayang yung oras yun na ipapakita ko lang. At least meron na akong input kung if it's good or if it's not. Okay, so let's start na. Unahin muna natin yung mga lip products kasi itong month na to, ang dami, as in, ang dami kong na-receive na lip products. Let's start with Minaw Long Lasting Lip Gloss. So, recently, napanood, malamang by this time, napanood nyo na yung review ko ng Minaw Kiss Proof lipstick. Hindi ko alam na meron palang liquid lipsticks yung Minaw. Mostly nito matte. So, do you want me to do swatches? Magsaswatch ako kasi baka sabihin nyo, ano ba yan? Hindi ko man lang pinakita sa inyo kung ano itsura. First use, first gamit, alam nyo, nagustuhan ko siya. Except for the one. Nainis ako sa one niya kasi masyado siyang, alam nyo yun, pag ina-apply siya sa lips, gumigewang-gewang siyang ganon. Kaya, yun pa lang minus point kagad sa akin. So, ito yung number 28. Ayan, red na red talaga. Number, ano nga to? Number 33. Number 22. Number 2. And then, last one is yung number 26. Makahagis yun, no? Number 26. Ang nagamit ko na dito is yung number 26 and yung number 28. Okay naman siya. It's transfer proof and it's matte. Yun nga lang, hindi ko gusto yung wand. And nung kumain ako, ay alam ko kung kinain ko ng siopaw eh. Nainis ako kasi pag kagat ko sa siopaw, yung nagta-transfer siya doon. At hindi siya actually transfer na buong transfer eh. Yung nagka-crumble siya. Tapos parang nagkaroon ng sprinkles yung siopaw na kinain ko. Kaya, yun. Tapos syempre, hindi mo alam kung okay na makain mo yung product na yun kasi, ewan ko, medyo duda kasi ako eh. Kasi masyadong mura tong Minaw. Pero, anyway, once na matuyo siya, ito na yung itsura niya. Pero for now, yun pa lang yung masasabi ko sa inyo. Let me know if you want me to do lip swatches and review talaga niya. Minaw na Kiss Proof, yun talagang bet na bet ko. Gustong-gusto ko talaga siya. Eto, medyo nag-aalangan akong konti kung i-review ko ba talaga siya. Pero if you want me to do an in-depth review, comment lang kayo sa baba. I got this from Kikay Si Maria store. Ilalagay ko yung link sa description box. Okay? Next is itong Maybelline Lip Gradation. I believe bagong labas to. I got 3 shades, pink one, mauve one, and fuchsia one. I would like to add, kung hindi ko man nasabi yung presyo, check out the description box kasi baka nakalimutan ko minsan. Nakalimutan kong banggitin sa video. Pero I always, not always, minsan, nilalagay ko yung presyo sa description box, okay? Ganito yung itsura ng lip gradation. Sa kabilang dulo, nandito yung pinaka-product. So, para siyang pencil. It's a twist. Retractable siya. And then, sa kabilang side is yung parang eraser ba? Ayan o, pang smudge sa kanya. It's a foam. Oh, parang siyang pambura. Parang sponge. Actually, sponge siya. Ito yata yung pang ombre lips. So, swatch muna natin. This is pink one. Very pigmented siya. At saka yung kulay niya is really, yung color payoff niya is really good. Ang itsura niya, it's velvety and it's matte.
Okay? Yun nga lang, hindi ako sure kung talagang magtatagal siya sa lips. Pero, I will be doing first impression review nito based sa comments. Kasi pinost ko to sa Instagram based sa comments nyo, gusto niya ng first impression review. Why not? I will do it. 399 pesos lang siya if I'm not mistaken. This one is Mauve 1. And then, the last one is Fuchsia 1. Fuchsia 1. Ang ganda ng Fuchsia 1. I like it. Oops, nag-smudge siya kagad, guys. Nag-smudge siya. Another one from me now. Generation 2 True Lips Lip Liner Pencil. Just one line that will completely change your expression. Really? Ang isang box nito is 200 pesos. So, ayan na siya. Meron ka ng, ilang piraso to? 12 pieces. So, kompleto na siya. So, ayan na silang lahat. I'm pretty sure makakakuha kayo ng saktong shade para sa inyong lips dahil kompleto na sila. Meron na siya para sa red lips, sa dark, sa brown lips. Kung yun ang gagamitin nyo, brown lipstick, para sa red lipstick, peach, nude. For 200 pesos, super mura. Okay naman siya, pero hindi siya smudge proof. But, it's okay kasi it's 200 pesos lang. I got this from Pretty Angel Shop. Meron akong promo code. Ilalagay ko sa description box. Next, I have here, from Cosmetics Unlimited, itong matte in detail nila. I have 6 shades. It is 225 pesos, so mura lang siya. Liquid lipstick siya, and it's matte. I'm not yet sure if it's really transfer-proof, kiss-proof, kung okay siya longevity-wise, if it's drying sa lips, kasi I haven't tried it, pero na-swatch ko na siya. I will swatch it for you. First shade we have is Rocks. Ang tingkad ng kulay nito. I don't know if I can wear this. Pero, okay rin siya, kakaiba, no? Sobrang dali na i-glide. And, yung amoy niya, amoy candy. Okay siya. Nash. And then, next one, ito, Dimple. Samantha. Naima. So, for now, color selection is good. Except, naghahanap ako ng something nude and, you know, wearable for everyday look. Application and swatch, okay naman siya. It dries, it sets pretty fast. Give or take, mga 1 minute, 1.5. Manipis lang siya eh. Pag in-apply, I feel like magiging drying to sa lips. Anyway, if you want me to do an in-depth review, comment lang kayo sa baba. Okay, moving on. From Nature Essentials, I got a Velvet Lip Cream, dalawang Lift and Plump Lip and Chic Mousse, Organic Hydrating Matte Lipstick nila, dalawa rin. So, itong Passion, it's a Velvet Lip Cream. Nung una ko siyang sinubukan, nung una ko siyang tiningnan, hindi ko pa siya ginagamit sa lips. Alam nyo, na ano ko, na-disappoint ako. Hindi ako nasiyahan sa nakita ko kasi sabi ko, parang, it looks really dry. Tingnan nyo, guys. Tingnan nyo. Diba? It looks really, really dry. Sabi ko, what more pa kung nilagay ko sa lips. Pero, wag niyo kagad i-judge based sa nakita nyo. Alam nyo, nung in-apply ko siya sa lips, although medyo mahirap siyang i-apply, hindi naman, actually hindi naman siya ganun kahirap i-apply. Siguro, based kasi sa nakikita ko, kaya para ang hirap niyang i-apply. Pero actually, hindi. Does that make sense? Nagigets niyo ba? Ano kasi siya, parang medyo nagbubuo-buo siya. Pero okay lang, it doesn't matter. Kasi ang importante, how it really feels sa lips. At saka yung finish niya after applying. Yung feeling niya, it's very lightweight. It's really moisturizing sa lips. So, contradicting dun sa nakita ko na parang ang dry niya, hindi. Totally hindi. So, I will swatch. So, ayan. Kung makikita nyo, diba, parang merong nagbuo ng konti. Pero, madali naman siyang i-glide pa ulit para ang tawag doon, para ma-blend yung namuong part. Finish niya parang, kung nakasubok na kayo ng NYX Soft Matte Lip Cream, parang ganon, but better. I'm saying this better kasi it's actually buildable. So, kung gusto niya ng medyo makapal siya sa lips, pwede niyong i-reapply. Kasi yung NYX Soft Matte Lip Cream, once na mag-set siya, parang ang hirap na niyang i-apply ulit.
parang hindi na ganun kaganda after second layer or third layer. Ito, kahit ilang layer ilagay nyo, okay. So, kahit na nabubura siya, it's not transfer proof. Ayan o, it's not transfer proof. Pero, pag kumain ka, tapos pag medyo natanggal na siya, i-reapply mo, okay pa rin. Kahit na ilang beses mo siyang i-reapply, it still looks good. Wala naman ako napansin sa kanya na nag-bleed or kumalat dito around the mouth. Wala naman ako nakita. Hindi rin siya nag-transfer sa teeth ko. By the way, did I say kung ano yung shade nito? This one is Adore. I adore this. Sobrang ganda. I like it. Actually, magre-reapply nga ako kasi parang medyo natanggal siya. Uminom kasi ako ng tubig. Ayun, another thing na idadagdag ko sa kanya, hindi siya nagsasettle sa lines sa lips. This one is Passion. Ito naman, good for everyday use. Alam nyo, mas gusto ko yung formulation ng Adore kaysa sa Passion. Yung Passion kasi parang medyo dry siya. Pero okay lang. Kasi like I said, on swatch, tsaka pag nakita nyo siya, parang ganun nga ang feeling, parang dry. Pero once you apply it sa lips, it looks really good. Ito, perfect for everyday, yung Passion. So, itong dalawa na to, dalawa pa lang yung meron ako. Hopefully, madagdagan pa yung ganito ko in my collection kasi I really like it. Gusto ko yung formulation niya, not drying at all. Lift and Plump Lip and Cheek Mousse. I haven't tried this sa lips or sa cheeks, but I have two shades. Isang Tender Love. So, ito yung Tender Love. This is, ooh! Ang bango! Bubblegum. Malamig siya sa skin. I haven't tried it, pero mukhang maganda to. Both for the lips and for the cheeks. I think of you. This one is a deeper shade, pero parang berry. So, sa skin, ganito yung itsura niya, pero sa bottle, ganito. Parang pag tinignan niyo sa bottle, ang dark, pero actually, hindi masyado. Ito siya. I haven't tried this. I'm excited na i-try siya. Para siyang lip stain. Organic Hydrating Matte Lipstick. It has SPF 30. I really don't know kung anong tulong ng SPF 30. Sa lips siguro, yeah, sunscreen protection din. Pero, ewan ko, di ako masyadong particular sa ganun eh. Pero if you are, then this one is for you. Oops! Pag swatch pa lang, parang may tugging na, oh. Not really a fan of this smell. Parang may amoy pintura. But the shade looks good. This one is Lovely Julia. This one naman is Sexy Amanda. Itong red. Okay, moving on. Tapos na ako sa lips. Alright. Update guys. Diba yung lip and cheek mousse? Ito siya. Binura ko na lahat. Ginamit ko yung Biore na sheets. Ayaw niya talagang matanggal. So, it's really long-lasting. Moving on, ito naman, I have this Make Brow Detail Light to Dark na brow palette. And this one, you can use sa eyes and sa eyebrows. Actually, nagamit ko na siya. I already filmed a look using this. Hindi ko pa siya na-upload. So, after siguro nitong video na to, yun na yung next ko. So, ito siya. Look guys. Yun na yung meron na siyang salamin. Meron siyang satin na eyeshadow or highlighter. Pwede rin siyang gamitin. This one, ito yung ginamit ko sa aking eyebrows. And this one, ginamit ko para sa aking crease. Dun sa look na ginawa ko. Ito yung shimmer. Ito yung brown na para sa eyebrows. Tapos ito yung ginamit ko sa crease. Yung ginamit ko pang kilay. This one, itong brown. It looks really good. Yung kulay niya. Especially if yung hair nyo is ashy, ash blonde, or ano pa bang mga shades. Basta yung parang greenish. I don't know kung ashy yung tawag doon. I'm not really sure. Pero ganun parang ashy is really good. Tapos, hindi siya natatanggal kaagad. Hindi biro-biro tong Make Brow palette na to. Ang tagal niya before matanggal. So, especially, lalo na siguro kung sa eyeshadow, diba? Available siya sa Cosmetics Unlimited. Wait lang. Makapit talaga siya. Tingnan nyo. Ito yung in-apply ko, guys. Kahit ganyanin ko siya. Hindi siya basta-basta nabubura. Next from Maybelline, itong Hyper Sharp Liner. And yung kanilang Master Brow. Ito yung gamit ko ngayon. Master Brow, of course, sa kilay. And then sa eyeliner is yung Hyper Sharp Liner. Ito yata yung pinakamabilis na paggawa ko ng
winged eyeliner. So, struggle kayo sa pag-eyeliner. Lalo na sa dulo, ako may time talaga na ang hirap gawin yung nasa dulong part. Hindi ko masakto. Parang minsan ang kapal ng buntot. Naiinis ako. Pero ito yung pinakamadali so far talaga sa history ng aking pagme-makeup. I liked it. O, try nyo na. Hyper Sharp Liner. It's on sale yata ngayon, 50% off. Kaya, yeah. Ito namang Master Brow. Yan yung gamit ko ngayon. Ang daming nag-compliment sa akin dun sa photo na pinost ko. Ang ganda daw ng pagkakagawa ko sa kilay ko. Ano daw yon? So, ito yon, Master Brow. It looks very natural. And especially if yung hair nyo is black. Okay siya. Kasi parang medyo may grayish siyang kulay. It looks very natural. And yung tip niya is flat. Ayan. Jordana Best Lash Extreme Volumizing Mascara. Nakita ko to kay Kathleen Lights. If you're watching Kathleen Lights, then I love her. Sobrang addict na addict ako sa mga videos niya. Gustong-gusto niya tong Jordana Best Lash Extreme. Yun nga lang, nung first na tinry ko siya, kagaya ng mga usual mascara na meron ako, yung mga bago, hindi ko siya na-enjoy on first use. Talagang hinihintay ko pa talaga ilang weeks before ko siya ma-enjoy. Kasi pag una, parang masyado siyang basa. Alam niyo yun. Parang ako kasi gusto ko medyo clumpy siya kasi mas nakukuha ko yung volume sa lashes kapag ganun. So, for now, wala pa akong masabi. Hintayin nyo, malay nyo masama siya sa favorites ko. If ever, yes, yeah, malalaman nyo for sure. So, itong NYX Tame and Frame Tinted Brow Pomade. This is waterproof. I'm excited to try this out. Hindi ko pa siya nasusubukan kasi sabi waterproof daw. Saktong-sakto siya ngayong summer kasi maraming nagsiswimming and maraming gustong magmaganda kahit na magsiswimming pa. Yung mga nagme-makeup. Gusto naka-makeup pa rin kahit magsiswimming. Or kung hindi man sa swimming, yung mga sobrang pawisin kasi syempre summer ngayon. So, it looks like this. And the shade, ay, ang ganda! Chocolate. Ang ganda ng kulay. Let's watch. Ayan siya. I think it's parang ang light. Pero kung tingnan natin, baka naman, ay hindi, parang kakulay din ng kilay ko eh. Hindi naman masyado. It's creamy. So, madali siyang, it's easier to work with. Maybelline Pure Blush Mineral. This is my first, matagal ko na ito nakikita sa Maybelline pero hindi ko pa siya nasusubukan. May kasama siyang brush. And ang shade na ito is number 3. It's naturally luminous blush. Ayan, ang mga gusto ko luminous. Para hindi mo na kailangan mag-highlighter. Ito yung brush na kasama niya. And let's see kung, oh wow! Meron siyang tiny glitters sa kanya. Yan. So, ito siya on the skin. Kung makikita nyo, parang may mga ano siya, diba? May maliliit na glitters sa kanya. This is the Real Techniques Your Base / Flawless Miracle Complexion Sponge. And alam nyo, yung pagtanggal ko pa lang sa kanya, sa box, napunit na siya. So, dun pa lang, parang, ay, minus points ka kagad sa akin. Kasi tingnan nyo, oh, napunit kagad. In comparison sa kanilang dalawa, this one is denser. Ito naman, pareho silang nag-expand kapag nabasa ha. Ito, it's much softer. Pero yung pagkaka-blend out ng foundation sa skin, mas okay to. Siguro na-cloud lang yung aking judgment dahil sa presyo niya. Pero, hindi, promise, mas okay talaga to. Mas even and mas mabilis. Alright, so next is itong Nature Republic na Blackhead Clear Nose Pack. Ito, nasubukan ko na siya. Napakita ko na sa vlog. Ito actually itong dalawa. Yung unang nasubukan ko nito, meron siyang yung step 1, step 2, step 3. Kaso mahal yun, 100 plus. Parang 130, parang ganon. Meron pala siyang available na siya lang. Yung step 2 lang. Kasi yung step 2, bakit 3 nakalagay? Actually, step 2 to eh. Hindi ko alam bakit 3 nakalagay. Pero mas okay sa akin ito compared dito. Ito kasi black yung ano niya, black yung nakadikit sa nose. Hindi siya masyadong nakakuha ng blackheads and whiteheads sa nose ko. Ito, maganda. Maganda siya. You can actually use this sa noo, pwede sa nose, pwede sa baba, kung saan kayo mas maraming whiteheads or kung saan nyo gusto, pwede. Pangalan nito is Skin Smoothing Blackhead Removing Nose Patch. 35 pesos to isa.
okay na okay siya pantanggal ng blackheads. Make sure na lang na you wash your face first at saka talagang basang-basa yung area ng nose before nyo siya ilagay. Kasi kapag nilagay nyo siya na hindi masyadong basa yung nose nyo, konti lang talaga yung makukuha na. Next is from Laverne PH. I got this Makeup and Beauty Tools Sanitizer. Meron akong 60, this is 60 ml and this one is 150 ml. This is a must-have sa mga makeup artist. Marami akong nakikilala dito sa YouTube, yung mga nagko-comment na nagsa-sideline sila na nagme-makeup. So, guys, you have to get this. It kills 99.9%. Lab-tested, effective to eliminate harmful bacteria within 60 seconds of contact. So, kailangan isinasanitize yun not only the brushes, syempre pati yung mga eyeshadow palette, yung blush, lalo na yung mga ganyan. Kasi, syempre kung may mga clients kayo na sensitive ang skin, di ba, kawawa naman sila, mamaya lalo pang mag-aggravate pa yung kanilang skin condition dahil sa tools na gagamitin nyo. So, it's much better kung isa-sanitize yung makeup. Kahit na pang personal use, okay na okay siya kasi pwede siyang panglinis ng inyong lipstick and ng brushes, pang spot cleaning ng brushes. So, ako mostly dun ko siya ginagamit sa spot cleaning ng brushes. Especially yung mga brushes ko na ito na naka-expose. At least, kampante ako na malinis siya kahit papano. It's available sa Laverne PH. Anyway, lalagay ko yung link sa description box. Next one is from Biore. Kasama tong, ang cute kasi, diba? Ang cute nitong kasamang parang towel na hairband. Headband. Syempre, para mahawi yung hair kung maghihilamos ka, ganyan. And at least it's towel, kaya na-absorb niya yung liquid. Yung tubig. Biore Uru-Uru 2-in-1. I don't know what Uru-Uru means. Instant foaming wash. It removes makeup plus cleanses dirt. So, ano na siya. Hindi ko alam actually kung ano yung difference niya with the cleansing oil. Pero, yeah, alam ko na yung difference. It's a foam. The fine foam nga. Ultra fine foam with one pump. Yung mga facial foam, it's the best way para malinisan talaga yung face. Uru-Uru Skin. Yung Uru-Uru Skin, soft and moisturized. Yun ba ibig sabihin ng uru-uru? Alam niyo, nung bibili ako, dapat nagdadalawang isip ako kung cleansing oil yung bibiling ko or itong foam. Pero, kinuha ko yung cleansing oil kasi yun yung subok ko na kahit na naka-heavy makeup ako, lalo na sa eyes, natatanggal talaga. I haven't tried this. I'm excited to try it. Don't worry if I liked it. I-update ko kayo. Monte Luxury Perfume Soap with Intense Whitening Solution. So, I have Perky, Delicate. Ay, ang bango. Ang bango ng Delicate. Shucks, amoy spa. Yung bango-bango. And, Timeless. Timeless, amoy jasmine. Ito amoy, oh my gosh, ito unahin ko. Itong Perky. Perky is good din. Ayan, ito yung itsura niya. Monte Luxury Perfume Soap. Yan. Lahat to, meron siyang whitening solution. I haven't tried it, pero definitely after this haul, tatry ko na siya. Ngayon ko lang naamoy. Smells really good. So, it's hypoallergenic, it's paraben-free, anti-aging, antioxidant, skin repair, non-comedogenic, softened skin, moisturizing, intensive whitening, gentle exfoliant, delight the senses, bring out glowing and youthful skin. So, it is available sa The Mestiza Hub. So, ilalagay ko yung link sa description box. Pero right now, smells so good. Okay, next from Fashion 21 Cosmetics, I got yung kanilang Fashion 21 color bar na palette. Merong palette and then yung blush nila. I'm sorry, Fashion 21, but sana mag-level up na sila ng itsura ng palette. Kasi masyadong 80s na yung ganitong klase. Ganito yung itsura. I don't know if it's just me. I'm sorry, Fashion 21. Tingnan naman natin. Baka okay naman siya. Pero naalala ko kasi ganito yung mga makeup ng nanay ko dati. I think this one is new. Itong Fashion 21 two-way cake with papaya extract. So, I think this is whitening. Is it whitening? Actually, walang nakalagay if it's whitening. Ang binigay sa aking shade is number 1. Nako, this one is the lightest yata kasi 4. Up to 4 shades. Lightest yata itong binigay sa akin. My God, tingnan natin. So, ayan yung itsura niya. And when you open it,
Oh my gosh, I think sobrang light nito sa akin. Hindi ko alam kung magagawa ko ng review to. Light siya sa aking skin tone. Number 1, yun ang binigay sa akin. Why, oh why, oh why? Okay, let me know kung gusto niyo pa rin makita yung first impression review niyan. Kasi alam niyo naman, Fashion 21, affordable, perfect stick, sana naman, okay, warm natural. So, yun yung shade na nakuha ko. It has SPF 50, wow! Ayan, ganyan yung itsura niya. And mukhang marami naman siyang laman. I think this will work sa aking skin tone. I think so. RCMA, meron na siya dito available. Kaso online lang ha. Online lang siya available. The Research Council of Makeup Artists, no color powder. I've heard about this, or I've seen yung video ni Kathleen Lights talking about this, as in 18-minute long video na ito lang yung na-feature niya. Actually, dun pa lang, I knew I had to get it. I was thinking if gagawa ako ng comparison review with the banana powder, yung Benay banana powder. Let me know kung yun yung gusto nyo, kasi yun yung naiisip kong magandang review sa kanya. So, ano sila, face to face. So, isa-isang side, yung Benay Banana Luxury Powder, and then sa kabilang side, itong RCMA. Let me know, okay ba sa inyo yun? This one is available sa My Authentic Stuff. Ilalagay ko yung link sa description box. Flexi Rods. This is my first time na magkaroon ng Flexi Rods. Alam niyo na, subukan ko na siya once, isang chunk lang ng hair yung tinry ko. And wala pang 2 oras nag-curl yung aking hair. Like the curl na nangyayari kapag nag-curling iron ako. This one is heatless. Pinagpapawisan na ako. Meron ako nung malaki, and then yung mas maliit sa kanya. Hindi ko alam exactly yung sizes nitong mga to. But you can check it out at the Flexi Queen PH. Next one is itong 10-piece paddle brush set. Inside, ayan siya. So, I have tried this. Oh my gosh. I have tried this one already. Kaso, ang first impression ko sa kanya, hindi ko siya masyadong type sa foundation kasi ang tagal before i-blend yung, ang tagal talaga para i-blend yung foundation. But it's okay sa akin dito sa under eye area. Kapag ka nag-blend ako ng concealer, okay siya. For blending the foundation, I think itong mga to, yung mga malalaki na brushes, paddle brushes, yan yung okay talaga. Compared dun sa usual brushes, yung mga ginagamit ko, makapal to. Mga ibang sizes, may mga ibang shapes na I really don't know how to use. Siguro itong mga to blending, pang blend. Pero parang ang hirap mag-blend ng pag-ganon. Kaya ini-imagine ko na kung anong magiging itsura kapag nag-first impression ako. Tingnan natin, malay natin, di ba? Maging effective naman siya. Lalo na itong mga flat na brushes na to, I think okay to pang smudge, you know? Pang smudge dito sa under eye. I will be doing a first impression review nito. What do you think, guys? This one is from Miss Bella. I will be putting the link sa description box. And I believe it's 1,500 pesos, yung isang set. Next, brushes ulit kasi, you know me and my brushes, you know. Kahit punuin nyo ng brushes tong kwarto, I don't care. I don't mind. Medyo ibang level ng brushes to. I got itong Luxie brushes. Ito yung kanilang The Flawless Brush Set. So, mostly, ang makikita dito is yung mga ginagamit sa foundation. So, ayan. Ayan siya. Mostly for foundation, pero pwede mo rin siyang gamitin pang contour, pang blush. Ito, pang blend ng concealer, okay din to. Lalo na sa under eye area. I will be doing a separate review nitong dalawa kasi nga, may kasama siyang giveaway. So, alam nyo na yon. Itong Pink Perfection Set. Ito pang professional brush set talaga to. Pati yung price niya pang professional din. So, expect nyo na medyo ibang level to, guys, ha. But, if you want to invest sa brushes, kasi alam ko may mga makeup artist akong viewers, or yung mga makeup enthusiasts like me, kung gusto nyo medyo mag-level up sa brushes nyo, I'll give you my thoughts on this, if it's really worth your money. 12-piece must-have brush set. Nugasan ko na siya kasi I will be doing a review para pakita ko sa inyo kung paano ko siya gagamitin. But I used them already sa mga malalaking brushes, kagaya nito, and this one.
okay siya. Okay lang siya sa akin. If you wanna take your eyeshadow to the next level, you know, game changer itong mga brushes na to. As for me, kasi I haven't tried yung ganito kaliit na pencil brush, yung ganito kaliit na meron na siyang smudge brush. Yung blending brush is fluffy. Yung pag ganun talaga, yun kasi yung magandang pang blend talaga eh. So, for now, yun palang masasabi ko. Okay. Itsura pa lang niya, guys. Tapos, meron na siyang label sa baba kung para saan siya. It's really good. This is available sa The Luna Bella. You can follow her sa Shopee kasi meron din siya dun sa Shopee and I believe meron siyang 10% doon. Or, if you want to order through Instagram or sa Facebook page na, ilalagay ko yung promo code sa description box kasi meron na kayong discounted price from me, okay? Next is from Wet n Wild. Complete Color Collection. Color Icon Glitter Singles. I haven't tried glitter eyeshadows ng Wet n Wild and I'm so excited. I hope you don't mind. Nagbukas ako ng aircon kaso parang ingay yata. Lalakas ako na lang yung boses ko, okay? Ayan siya actually. Nag-swatch na ako para sa inyo. So, ayan. Ang itsura niya. Daba. This one is groupie. Spiked. Last one is yung brass, yung gold. Meron din siyang kasama dito na mega length mascara. Meron siyang kasamang Wet n Wild na mega liner. Brush yung tip niya. Ang itsura. Mabilis siyang mag-dry up. Yun yung napansin ko dun sa unang nagamit ko na Wet n Wild na eyeliner. Mabilis siyang mag-set. Kahit na pumikit ka, mag-open ka ng eyes, hindi siya, dahil mabilis siya mag-set, hindi siya kumakalat. So, hindi naging double eyeliner. So, for this set, it's only 499 pesos. It's very mura. And I believe it's available. It's available sa lahat ng SM department store. Di ba yung Wet n Wild? Meron na din palang Wet n Wild yata sa Robinsons, sa department store. Ano gusto niyo look dito? Alam niyo, niisip ko dito parang pang party, you know. LA Colors Color Crease Gel Extreme Shine Gel-like Polish. Hindi na kailangan ng UV. No UV needed. So, I have here yung shade na Untamed. Daring. Ang ganda ng Daring. I like. Knockout. Gel-like ha. Tignan natin kung talagang gel-like siya. Z palette. But this time, it was given to me as a gift ni Anna K. If you haven't checked her out, ilalagay ko yung link ng channel ni Anna K. She's also a YouTuber, of course, kasi channel nga, come on. Gumagawa siya ng mga reviews, mostly reviews, vlogs din. She's a good friend of mine dito sa YouTube. She gave me this Z palette. She insisted, ayoko naman siyang tanggihan. So, yan. And meron pa siyang kasama nito. Guys, hindi ko alam kung para saan to. Promise. Let me know kung para saan siya kasi hindi ko alam. Thank you, Anna, for this. Sa pang binigay ni Anna is itong face mask. And marami akong nabasang comment na ito rin daw yung favorite face mask ni Say. I'm excited to try it out. Huda Bisay Wrinkle Care Face Mask. Konti na lang, guys. Lapit na. Malapit na matapos. From USBs. Thank you, USBs, for this. Tingnan nyo naman. USBs for this. Rhyming. Chanel na power bank. Parang siyang face powder lang, tapos meron siyang mirror, sangka pa. Tapos meron siyang sariling iPhone, adapter ng iPhone, meron siya dito. So, kahit maiwan ko yung adapter ko, okay pa rin. I have red and I have violet. So, maybe I will be giving away some of these products. Tingnan natin, hindi ko pa alam. Kaya, okay siguro na chinecheck yung description box. Grabe, lobat na. Lobat na yung camera. Bilisan ko na. Last, from Brienne Stuff, I got this Curl Bomb hairbrush. Nagamit ko na siya. And guys, ang ganda-ganda nito. Lalo pang volumize ng hair. Super. Next is itong cute-cute. Look. Cup. Nalagyan ng coffee, of course. And it's a camera lens. Diba? Nagulat ako magbukas ko ng box. Camera lens. Yung pala cup siya. Marami nagtatanong sa akin kung saan nakakabili ng hair velcro. It's available sa Brienne Stuff. Ang cute nito. Diba? Meron ganito na may design, tapos meron silang plain para yung hair, diba, hindi makasagabal sa pag-makeup. So, iwan ko na yan ng ganyan. Tapos na. Maraming salamat sa panonood. Check out the description box. Kasi malay nyo, may surprise ako doon. Lahat ng links ilalagay ko sa description box kung saan galing yung mga products ko sa ko nakuha. Yeah! Thank you so much for watching. Maraming salamat. And see you again on my next video.